Gaya nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, isa ang Boston Celtics sa magkakaroon lamang ng napakalimitadong galaw sa free agency at maging sa trade market dahil sa napakaliit na hawak nilang cap space. Kaya magtsatsaga na lamang nga sila sa kanilang kasalukuyang lineup para depensahan ang kampeonato. Pero sa kabila nga po niyan, mismong ang kanilang superstar na si Jason Tatum ang matapang na nagsabi sa isang podcast na napakalaki ng kanyang tiwala sa kanilang team na sila pa rin ang magkakampiyon next season. Yes mga idol, kahit man nagpalakas na ng lineup ang ibang kupunan, naniniwala pa rin siya na ang Boston Celtics pa rin ang team to beat since meron pa rin naman nga silang malakas na starting five at napakalalim na bench. Hindi nga kagaya ng ibang team, meron nga sila ngayong nabuong solidong chemistry sa pagitan ng kanilang mga players na bukod sa kayang magtala ng malaking puntos, kaya ring dumepensa. Ibig sabihin, hindi nga talaga malabo para sa Boston na mag back-to-back next season. Nga pala mga idol, muli nag-sign ng bagong kontrata si Jason Tatum ng 5 years, $315 million. Samantala, tungkol naman sa Los Angeles Lakers, well, lahat nga nag-expect na makukuha ng team na ito si Klay Thompson. Masasabi nga nating maganda naman sana ang offer ng Lakers sa kanya. Ayon nga sa report ni Chris B. Haynes, nag-offer nga po ang Lakers ng $20 million per year at syempre via sign and trade kapalit ni D'Angelo Russell, ngunit tinanggihan nga ito ng Warriors. Ibig sabihin lamang ayaw nilang ibalik sa kanila si D'Angelo. Mas pinili nga po ni Klay Thompson na pumirma sa Dallas Mavericks at ayon sa source ang pinakarason dito dahil sa pera at state tax. As of today, babaguhin muli ng Lakers ang kanilang plano at nasa radar nga po nila ngayon si DeMar DeRozan na ayon sa source, dire-diretso na ang pag-uusap para sa gagawing 3-team trade para sa kanya papunta sa Lakers. Isa nga ang team na handang tulungan ng team ng Lakers ay ang Brooklyn Nets na makukuha rin naman si D'Angelo Russell. Ito na nga ang pinakamatunog na pangalan sa Lakers dahil handa pa rin namang mag-pay cut si LeBron para makuha si DeMar DeRozan. Sa ngayon, ito na lamang ang natitirang player sa free agency na masasabi nating bagay sa laruan ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman, marami nga po mga idol na mga fans ang nadismaya sa ginawang pag-alis ni Paul George sa Los Angeles Clippers at ang pagperma nito sa Philadelphia, gayong sinayang lamang nito ang pinagsamahan nilang dalawa ni Kawhi Leonard. Dahil na rin sa kanyang ginawa, malinaw ngayon ang isang malaking pagkakamali ang pagkuha nila sa kanya noon mula sa OKC Thunder sa pamamagitan ng trade kung saan isinakripisyo lang naman nila dito sina Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari at 7 first round pick. Sa katunayan, bukod sa hindi man lang naipaabot ni Paul George ang Clippers sa finals at hindi sila nakakuha ng kampeonato, wala man lang nga silang nakuhang kapalit matapos ang kanyang pag-alis sa team. Yes mga idol, hindi nga dito naging ready ang front office ng Clippers, gayong akala nga ng buong team mananatili ito sa kanilang lineup at kukunin nito ang iaalok nilang kontrata ngayong off-season. Kaya lugi nga po ngayon ang Los Angeles ginawang ito ni Paul George, kaya asahan na ninyo na hindi magiging maganda ang pagtanggap nila sa kanya kapag nagkaharap na ang Philadelphia 76ers at Los Angeles Clippers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.